Tinagyan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang alok ng mga kaalyado sa NATO na tumulong sa sitwasyon sa paligid ng Strait of Hormuz. May uayos na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Tumawag ang NATO kung kailangan natin ng tulong. Sinabihan ko silang manatili sa malayo maliban kung magkarga ng lagis sa kanilang mga barko. Wala silang nagawa ng kailangan sila. Mga tigre sa papel, isinulat niya noong Abril 17 sa True Social. Hindi ito ang unang beses na binatikos ng Amerikanong presidente ang alyansa. Noong unang bahagi ng Abril, sinabi ni Trump na iniisip niyang alisin ang bansa mula sa NATO dahil tumanggi ang mga kaalyado ng Washington na suportahan ng US at Israel laban sa Iran. Noong panahong iyon, sinabi ni kalihim ng Estado Marco Rubio na muling susuriin ng Washington ang relasyon nito sa alyansa pagkatapos ng digmaan. Sa ganitong kalagayan, ayon sa ulat ng Wall Street Journal, pinag-uusapan ng mga bansang Europeo kasama ang Canada ang posibilidad ng paglikha ng isang NATO ng Europa. Sa pamumuno ng Alemanya, nagplano silang depensahan ang Europa nang walang Estados Unidos. Nagtugma ang mga publikasyon sa European Tour ni Pangulong Volodymyr Zelensky na bumisita ngayong linggo sa Alemanya, Italia, Norway at Netherlands. Pag-usapan natin din mismo ang tungkol sa kinabukasan ng NATO kasama ang ating unang panauhin. Kasama natin sa linya ang mamamahayag at internasyonal na tagamasid na si Alexi Pichi. Alexi, magandang araw. Unang tanong, paano at gaano kabigat ang reklamo ni Trump laban sa mga kasosyo at kaalyadong Europeo? May basihan ba ito? Bilang tugon, pwedeng magbigay ng dalawang kontra-argumento ang mga bansang Europeo. Pwede nila sabihin na abala kami sa digmaan sa Ukraine dahil wala pang tulong mula Estados Unidos. Pangalawa, pwede nilang sabihin na di kami inabisuhan ukol sa operasyon sa Iran. Bakit kami tutulong? Marami sana akong masasabi tungkol dito, pero base sa huling pahayag ni Donald Trump, titingnan ko ang kwentong ito mula sa pananaw ng estratehiyang pampulitika. Madalas, para sa akin, ang mga kritisismo ni Donald Trump sa mga kaalyado sa NATO ay talagang para sa madla sa loob ng Amerika. Para sa kilusang maga na nagsimulang bumatikos ng husto kay Donald Trump na nangakong magiging isolationist at magpo-focus. Mag-focus lang sa mga problema ng Amerika, hindi sa mga digmaan sa mundo. Kaya ngayon si Donald Trump sinusubukan niyang ipakita sa mga botante na, ayan, kita nyo, ayoko talagang gumastos ng malalaking halaga ng pera para protektahan ang Europa. Sa kabilang banda, malinaw na nauunawaan ni Donald Trump kung anong mga proseso ang nangyayari sa Europa. At talagang nakikita natin ang isang sabayang proseso kung saan ang United Kingdom, Alemanya at Pransya, sa totoo lang, sila ang nagsisilbing pangunahing tagapaghatak at bumubuo ng sarili nilang koalisyon na sa kahit anong paraan, tiyak na makikilahok pa rin sa operasyon para matiyak ang seguridad sa Strait of Hormuz, pero pagkatapos ng digmaan. Ibig sabihin, malinaw na ayaw ng mga bansa sa Europa sumali sa digmaan, pero pagkatapos nito, mapipilitan pa rin silang makisangkot, lalo na pagdating sa usapin ng pagtitiyak ng seguridad. Doon, pwedeng sabihin ng Amerikanong presidente, kita nyo, sabi ko nasasali pa rin sila sa huli, ayan, sumali sila. Ayan, kumbaga, ang aking pagpupumilit ay nagbunga ng resulta. At sa kabilang banda, kung pag-uusapan natin sa purong legal na mga termino, may dalawang mahalagang artikulo sa charter ng NATO na laging pinag-uusapan ng lahat. Ito ay ang Artikulo 4 at Artikulo 5. At ang Artikulo 4, pwede sanang gamitin ni Donald Trump sa alinmang araw sa loob ng 1.5 buwang digmaan sa gitnang silangan, pero hindi niya ginamit. Kung matatandaan ninyo, nang magsimulang lumipad sa Poland ang mga di-umano'y di kilalang drone, agad nilang pinagana ang Artikulo 4 ng NATO para sa konsultasyon. Ibig sabihin, hindi pa nito inoobliga ang kahit sino sa anuman. Tama ang hakbang na umupo kasama ang mga kaalyado at pag-usapan ang dapat gawin. Ano ang maaaring asahan ng Polonya sa sitwasyong ito? Pwede rin gawin ni Donald Trump yon, pero hindi siya nagkonsulta. Hindi ko na lang binabanggit ang Artikulo 5 na nagsasabing dapat magtulungan at sumama kay Donald Trump laban sa Iran. Ibig sabihin sa legal at opisyal na paraan, hindi humingi ng tulong si Donald Trump sa North Atlantic Alliance. Yung mga sinasabi niya bilang presidente ng Estados Unidos ay walang malaking bigat sa batas, lalo na sa konsultasyon sa North Atlantic Alliance. Kaya lahat ng nangyayari sa publiko, alam mo, hindi ko yan agad pinaniniwalaan, lalo na yung mga sinasabi ng Amerikanong presidente. Kasi madalas, malayo talaga ang mga pahayag niya sa kung ano talaga ang nangyayari sa totoong buhay. At sa totoong buhay, maging tapat at prangka tayo. Ang mga bansang Europeo ay kasali sa digmaan laban sa Iran. Dahil may mga base militar sa mga bansang Europeo na aktibong ginagamit ng mga sundalong Amerikano.
Kasama dito ang mga bansa sa silangang Europa, base militar sa Alemanya, mga base sa Cyprus, mga base sa United Kingdom at iba pa. Ibig sabihin, may pinanggagalingan at nilalapagan ang mga eroplano at tanker at may pinagseserbisyuhan ang mga eroplanong Amerikano hindi lang sa mga base sa gitnang silangan, sa Jordan at iba pa. Lahat ng eroplanong ito ay inaasikaso sa mga base sa Europa, kaya ang sinasabi ni Trump na hindi sila tumutulong ay kasinungalingan. Bukod pa dyan, ang United Kingdom kasama ang Alemanya ay kumukonsulta sa mga bansa sa Persian Gulf. Ibig sabihin, malinaw na ang mga bansang Europeo ay makikilahok sa seguridad sa kipot ng Hormuz matapos ang digmaan. Dito ko tatapusin ang aking punto. Sa tingin ko, lahat ng pahayag ni Trump ay walang basehan. Isipin natin kung kanino ito nakatuon. Para ba ito sa mga Europeo? Sa tingin ko hindi, mas para lang ito sa sarili nilang baseng elektoral sa loob ng bansa. Tama ang obserbasyon sa mga sinabi ni Trump. Napantanto natin ngayong taon na hindi dapat literal na unawain ng mga ito. Kaya naman, sa palagay ko, mas mahalaga ang mga pahayag ni kalihim ng Estado na si Marco Rubio tungkol sa muling pagsusuri ng relasyon pagkatapos ng digmaan na dapat bigyang pansin. Magkakaroon talaga ng muling pagsusuri ng relasyon kahit ano paman. Balikan natin, mabuti at naalala mo si Marco Rubio. Palagi ko ring naalala ito. Noong kampanya bago eleksyon ni Donald Trump noong 2024, si Marco Rubio ang unang nagsabi na babaguhin nila ang estratehiyang depensa ng Estados Unidos. At hindi ito talaga balita. Gusto ko ring bigyang pansin ang kamakailang pahayag ni Elbridge Colby. Siya ang Deputy Secretary ng Depensa ng US para sa usaping pampulitika. Isang medyo kontrobersyal na personalidad siya. Sa Ukraine, hindi siya gaanong gusto dahil siya ang taong, sa totoo lang, nagtulak kay Pete Hegseth halimbawa nung simula ng nakaraang taon na limitahan ng pagbabahagi ng intelihensya sa Ukraine kung natatandaan ninyo. Ganito rin ang nangyari noong Agosto. Kaya nga, si Elbridge Colby ay maraming sinabi kamakailan sa pulong ng Ramstein format tungkol sa tinatawag na NATO 3.0 kung narinig ninyo. Ito ay isang estratehiya na masigasig na itinutulak ng mga Amerikano sa ilalim ng administrasyon ni Trump. At si Mark Rubio ang unang nagsalita tungkol dito nung panahon pa ng kampanya. At ang estratehiyang ito ay tungkol sa ganito na lang. Pagkatapos ng Cold War, ang mga Amerikano, malinaw nilang nauunawaan ng pangunahing larangan ng tunggalian sa geopolitika ay hindi na sa Europa ngayon, sa pananaw nila. Tingnan natin mula sa pananaw ng mga interes ng Amerika. Para sa kanila, hindi sa Europa ang pangunahing larangan ng tunggalian. Matatagpuan ito sa Asia kung saan may tunggalian kontra China. Kaya naman, sinusubukan nilang ilipat ang lahat ng kanilang pagsisikap sa direksyong iyon. Ngunit sa parehong panahon, hindi rin nila kayang iwanan ang Europa na mag-isa sa problemang tinatawag na Russia. Kaya, layunin ng Europa na manguna sa pagtatanggol ng kontinente sa konbensyonal na digmaan. Ibig sabihin, sila ang pangunahing magbibigay ng sandata. Ito mismo ang sinabi ni Elbridge Colby. Kapag naririnig natin na dapat ipagtanggol ng Europa ang sarili, ayon kina Donald Trump, Mark Rubio at iba pa, ito ang tanong. Lahat tayo ay iniisip na ang mga Amerikano ay nagbibigay ng senyales na iiwan na nila at aalis na sila. Hindi sila aalis. Malinaw na sinabi ni Elbridge Colby na dapat paunlarin ng Europa ang sarili nitong industriyang pangdepensa, ang sarili nitong mga sandata, ang sarili nitong hukbo at iba pa at iba pa. At mananatili ang Amerika sa NATO. Ito ang isang kawili-wiling punto. Mananatili sila, hindi sila aalis kahit saan. Magbabago lang sila ng papel. Ngayon, kinukuha na rin ng mga Europeo ang ilang larangan ng pamumuno sa North Atlantic Alliance. Ito ay tungkol sa European Theater ng digmaan. Inayos ng mga Europeo ang kanilang baseng pang-industriya para sa depensa. Patuloy pa ring magbabahagi ang mga Amerikano ng teknolohiya at intelihensya. At dagdag pa, dapat ding bigyang pansin ang muling pagsusuri ng mga ugnayan. Pansinin ninyo kung sino ang pinakamatindi ang kritisismo sa anumang pahayag ng administrasyon ni Trump tungkol sa pag-alis ng mga tropang Amerikano mula sa Europa o sa muling pagsusuri ng mga ugnayan. Kapag sinabi ni Trump na gusto niyang umalis sa NATO at ayaw na magtanggol, karamihan dito ay mula sa kanlurang Europa. Sa silangang Europa, kabilang mga bansang Baltiko, Finland, Poland at Romania. Makikita natin na iba ang mga pahayag dito at madalas binabanggit ni Alexander Stupchevu, ang presidente ng Finland. Diretsang sinabi na hindi niya masyadong kinokritika si Donald Trump. Bakit?
Dahil kung titingnan natin ang estratehiyang NATO 3.0 na isinusulong ng administrasyon ni Trump, makikita natin na malinaw na nakasaad doon ng paglipat, ibig sabihin mananatili ang mga tropang Amerikano sa Europa. Pero inililipat sila mula kanlurang Europa papuntang silangang Europa. Baka narinig ninyo na kamakailan ay may balita sa Amerikanong media na gusto raw ni Trump parusahan ang mga bansang Europeo. Hindi sila sumali sa digmaan laban sa Iran, kaya inilipat niya ang mga tropa mula kanlurang Europa papunta sa Gresya, Poland at mga bansang Baltiko, ibig sabihin sa silangang panig. Ang Europa ay dapat protektahan ang sarili, ngunit kailangan din niyang maintindihan na ang pangunahing harapan nito sa anumang laban. Ito ang silangang panig, hindi ang kanlurang panig, kaya dito napupunta lahat ng pagsisikap. Nandiyan pa rin ang mga Amerikano pero hindi nila lubos pinoprotektahan ang silangang gilid. At kasabay nito, hinihikayat ang Europa na mag-armas. At bakit na ba tumataas ang porsyento ng GDP na dapat gastusin ng mga bansa para sa depensa? Tamang-tama ito para mapalakas ng mga bansang ito ang sarili nilang industriyang pangdepensa, lalo na sa paglipas ng panahon. Natutugunan ng mga bansa ang sariling pangangailangan sa armas at ang Ukraine ngayon ay nagsisilbing lokomotibo. Kapag nagbibiyahe si Zelensky at pumipirma ng mga kasunduang pangdepensa sa mga Europeo, ayan, kapag halimbawa doon. Ilan, sinabi ito ni Kit Kellogg. Sinasabi ng mga Amerikanong opisyal na kailangan bumuo ng isang bagong alyansa. Kapalit ng NATO. Wala namang magiging kapalit ng NATO sa tingin ko at sa nakikita ko. Magkakaroon lang ng pag-aayos sa North Atlantic Alliance at ililipat ng mga Amerikano ang focus nila sa Asia. Pero hindi ibig sabihin na aalis sila sa Europa. Simple lang, mas kaunti na lang ang magiging partisipasyon nila. Alexei, huling tanong. Ano sa tingin mo ang magiging kinabukasan ng pagbabago ng Europa sa ganitong konteksto, lalo na sa militar o depensa? Kapag nakikita natin ulit ang panukala ng komisyoner ng EU para sa depensa at kinatawang silangang Europa na si Andrus Kubilius. Tungkol sa pangangailangan ng isang pinag-isang European Army na binubuo ng 100,000 sundalo, ang naririnig nating tugon ay may halong pagdududa lalo na mula sa mga bansa sa kanlurang Europa. Saan daw nila kukunin ang 100,000 ngayon? 450 milyon ang populasyon ng EU pero nagtatanong pa kung saan kukuha ng 100,000 para sa army. Kaya, maging tapat tayo, ang Europa, ang matandang Europa, palaging mabagal, palaging nag-aatubili. Sa palagay ko, simple lang ang dahilan. Matapos ang ikalawang digmaang pandigdig at bago pa mabuo ang North Atlantic Alliance, ipinaramdam na ng mga Amerikano na kami ang magpoprotekta sa inyo. Hindi namin papayagan ang Alemanya na muling magpakita ng lakas at magsimula ng panibagong digmaan sa Europa matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Magpatuloy kayo sa pag-unlad at pagpapaunlad ng ekonomiya. Sanay na ang Europa dito at dapat isalang-alang ito, lalo na kapag pinupuna ng mga Amerikano ang mga Europeo sa hindi mabilis na pag-unlad. Sa totoo lang, ang mga Amerikano rin ang kumbaga nag-condition sa kanila rito kung tutuusin. Sa palagay ko, darating din dito ang mga Europeo balang araw, mapipilitan silang gawin ito. Para lang maintindihan, gaano kabagal itong nangyayari. Palagi kong pinaalala ang pahayag ni Emmanuel Macron. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay noong 2017 o 2018 pa nung ipinagsisigawan niya sa lahat ng dako na kailangan ng estratehikong otonomiya. Europa, hindi dapat umasa sa Estados Unidos o China, kailangan nating magtatag ng sariling hukbong Europeo at iba pa. Ibig sabihin, sinabi na ito ni Macron halos 10 taon na, pero ngayon lang napag-uusapan sa European Union. Sa kabilang banda, dapat din nating kilalanin. Ngayon sa European Union, sa wakas naalala nila na sa kasunduan ng paglika ng EU, mayroong Artikulo 42, talata 7 tungkol sa mutual na depensa. At doon nakasaad din ang parehong mga mekanismo na kung may umatake sa alinmang bansa ng European Union, lahat ng iba pang bansa ng EU ay kailangang tumulong at ipagtanggol ang bansang yon. Walang sinuman ang kailanman nagsalita tungkol dito, ngunit lumalabas na may ganong artikulo pala doon. At sa wakas, nagsimula na silang mag-practice ng mga mekanismo ng pagtugon sakaling i-activate ng isang bansa ang Artikulo 42 ng kasunduan ng European Union. Sa palagay ko, tama ang direksyon ng Europa, pero mabagal, hindi gaya ng gusto natin. Pero mapipilitan din silang gawin ito dahil hindi rin maghihintay ng matagal ang Amerika habang hinihintay na tuluyang baguhin ng Europa ang sarili nitong depensa. Maraming salamat Alexei Pechi. Paalala ko lang siya ay nakasama natin, isang internasyonal na komentarista at mamamahayag. Paalam.
Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, malaking pasasalamat ko sa inyo. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng donasyon, sponsorship sa YouTube, o bayad na subscription gaya ng sa Patreon. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, karugtong.